Ang sabi ng aking biyenan, sa harap ko pa mismo, kailangan ko raw umalis sa bahay namin. Dahil daw sa bagong asawa ng anak niya, si Miguel. Ang bahay na pinaghirapan namin, pinag-ipunan namin. Narinig ko ang bulong nila tungkol sa titulo. Pero hindi nila alam, sa bawat luha ko noon, may lihim akong inihanda. Ang bawat pagmamaliit nila may kapalit. Hayaan nyo, matutuklasan din nila ang tunay na may-ari. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Elena. 58 taong gulang. Nakatira sa isang tahimik na probinsya sa Silang, Cavite. Isang simple at payapang buhay na matagal kong ipinagdasal. Ang aking hardin. Ang aking mga aklat. Ang aking tasa ng kape. Ito na ang aking mundo. Ngunit minsan, may mga pangyayari na sadyang kakatok sa iyong pinto. Mga pangyayari na magpapaalala sa iyo ng nakaraan. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng aking mga rosas, biglang nagring ang aking telepono. Ang pangalan sa screen. Si Luz. Ang aking matalik na kaibigan. Sumagot ako at agad kong narinig ang kanyang boses, mabilis, halos pasigaw, puno ng pagkataranta, Elena. Nasaan ka? Narinig mo na ba ang balita? Naku. Naku talaga. Ang kasal ni Miguel. Disaster. Ganap na disaster, halos hindi niya mahinga ang mga salita, sa sobrang bilis ng kanyang pagsasalita, napakunot ang aking noo. Si Miguel. Ang aking dating asawa. Ang pangalan niya, na minsan kong inakala na hindi ko na muling maririnig, ay ngayon, bumalik, kasama ang isang balita na parang kidlat sa kalangitan. Luz, kumalma ka. Ano ba ang nangyari? Mahinahon kang magkwento, kalmado kong sabi, kahit paunti-unti nang kumakabog ang aking dibdib sa kuryosidad. Naku, Elena. Hindi ka talaga makakapaniwala. Ang kasal ni Miguel at Joyce. Naging gulo. Naging kaguluhan. Nandoon kasi ang asawa ko. At nagkwento siya sa akin ng lahat, sunod-sunod na kwento ni Luz, habang halos hindi ko na maintindihan ang kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Luz, sinubukan niyang kumalma. May isang bisita, Elena. Isang bisita na hindi inanyayahan. Isang bisita na sumira sa lahat. Nagulat ako. Isang bisita. Sino? Ano ang ginawa niya? Ang bawat tanong ay pumapasok sa aking isipan, ngunit nanatili akong tahimik. Hinihintay ko ang bawat detalye, alam mo ba, Elena? Sobrang garbo ng kasal nila. Ang ganda ng lugar. Ang daming tao. At si Joyce, napakaganda raw ng suot. Mukhang prinsesa. Pero biglang may lumitaw. Isang tao. Isang taong hindi inaasahan. At sa harap ng lahat, inilantad niya ang lahat ng sikreto. Ang lahat ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang isang bahagyang ngiti sa aking labi. Isang ngiting hindi ko intensyon. Isang ngiting nagsasabing sadyang ganoon ang buhay. Naku, Elena. Alam mo ba? Narinig ng lahat ang lahat. Kung paano kanya niloko. Kung paano kanya iniwan. Kung paano niya sinira ang iyong buhay. Kung paano niya ginamit si Joyce para lang sa kanyang sariling kapakinabangan, tuloy ni Luz, habang mas lalo pang tumataas ang kanyang boses. Doon na raw nagsimulang magwala si Miguel. Mula sa pagkabigla, naging galit na galit siya. Namumutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya raw matanggap na sa harap ng lahat, ay nailantad ang lahat ng kanyang sikreto. Ang kanyang mga kasinungalingan, sinira niya ang lahat, Elena. Ang mga dekorasyon. Ang mga mesa. Ang cake. Ang lahat. Lahat ay sinira niya. Nagwala siya.
At sa harap ng lahat ng bisita. Ang kasal ng siglo, naging disaster ng siglo, sabi ni Luz, may halo ng pagkasuklam sa kanyang tinig, tahimik lamang ako. Ang mga salita ni Luz ay parang mga larawan sa aking isipan. Nakita ko si Miguel, nagwawala. Nakita ko si Joyce, gulat na gulat. At nakita ko ang kanilang pagkasira. Ang pagkasira na bunga ng kanilang mga maling pagpili, may naramdaman akong kakaiba. Hindi galit. Hindi hinanakit. Hindi na. Ang nararamdaman ko ay isang uri ng kalmado, ng kapayapaan, ng pag-unawa. Ang hustisya. Ang hustisya ay talagang may sariling paraan ng paglitaw. Hindi kailangang sumigaw. Hindi kailangang lumaban. Kung minsan, ang pananahimik ang siyang pinakamalakas na tugon, naku, Elena. Sana nandoon ka para makita mo, dagdag ni Luz, na para bang gusto niya akong makaranas ng bahagyang paghihiganti, umiti ako. Isang tunay na ngiti. Hindi na iyan mahalaga, Luz. Hindi na iyan parte ng buhay ko. Ang importante ngayon ay ang buhay ko. Matapos ang ilang sandali ng pagkukwentuhan, nagpaalam na si Luz. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang aking mga rosas. Ang kanilang mga talulot, sariwa at malinis. Ang kanilang amoy, napakabango, pero habang iniisip ko ang lahat, may naramdaman akong pangangailangan. Ang pangangailangan na balikan ang nakaraan. Hindi para magalit. Hindi para maghinanakit. Kundi para unawain. Para tanggapin. Para matuto. Ang bawat pangyayari ay may dahilan. Ang bawat sakit ay may aral, napakalaki ng pagbabago sa buhay ko. Mula sa isang babaeng puno ng pangarap na minsan ng umasa, hanggang sa isang babaeng puno ng sugat na unti-unting naghilom. Ngayon, sa edad na 58, marami na akong natutunan. At kailangan kong ibahagi ito. Kailangan kong ibalik ang kwento sa simula. Para maintindihan ninyo. Para maintindihan ninyo kung paano ako naging ganito. Kung paano nagsimula ang lahat. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pagdurusa. At ang lahat ng paglaya. Ito ang simula ng aking kwento. Ito ang simula ng aking pagbabalik-tanaw. Ito ang simula ng lahat. Hindi ko akalain na ang 8 taon ng aming pagsasama ni Miguel, na minsan kong inakala na walang katapusan, ay magtatapos ng ganoon. Parang isang panaginip na unti-unting naglaho sa pagsikat ng araw. Ngayon, habang inaalala ko ang lahat, may bahagyang kirot sa aking puso. Ngunit kasabay niyon, ay ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap, naaalala ko pa ang mga unang taon ng aming kasal. Sariwa pa sa aking alaala ang bawat detalye. Bagong kasal kami noon at puno ng pag-asa ang aming mga puso. Ang aming munting apartment sa Maynila ang naging saksi sa bawat pangarap na aming pinagsamahan. Sa bawat gabi, pagkatapos ng aming trabaho, naupo kami sa sahig, may hawak na tasa ng kape at pinaplano ang aming kinabukasan. Gusto naming magkaroon ng sarili naming bahay na may malawak na hardin. Gusto naming magkaroon ng mga anak na tatakbo sa aming paligid. Ang bawat pangarap ay aming isinusulat sa isang maliit na notebook, at sa bawat pahina, naroon ang bawat ngiti, bawat halik, bawat yakap. Mahilig kaming magdisenyo ng aming apartment. Bawat pader, bawat kurtina, bawat piraso ng muebles, ay pinili namin ng magkasama. Si Miguel, laging sumusuporta sa aking mga ideya, laging pumupuri sa aking mga disenyo. Ang kanyang mga mata, puno ng paghanga, ay laging nagpapagaan sa aking puso. Iyon ang buhay na minsan kong pinangarap. Ang buhay na puno ng pagmamahalan, ng pagkakaisa, at ng mga pangarap na pinagsasamahan, ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago. Unti-unti. Parang isang bulaklak na unti-unting nalalanta. Hindi ko napansin sa simula. Naging abala si Miguel sa kanyang negosyo. Naging matagumpay siya. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala sa industriya. At kasabay niyon,
unti-unti rin siyang lumayo. Ang mga gabi na kami ay magkausap ng mahaba ay napalitan ng mga gabi na siya ay abala sa kanyang telepono. Ang mga hapunan na puno ng tawanan ay napalitan ng mga hapunan na puno ng katahimikan. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng paghanga sa akin, ay napalitan ng mga tingin na puno ng pagkabagot. Naging malamig siya. Naging malayo, madalas niyang baliwalain ang aking trabaho. Ang pagiging interior designer. Ang sining na minsan niyang pinuri, ngayon ay kanyang minamaliit. Ano ba naman iyan, Elena? Puro ka lang pagdidisenyo. Wala namang malaking kita dyan. Hindi ka yayaman dyan. Hindi ka magkakaroon ng pangalan dyan, madalas niyang sabihin na maihalong pangutya sa kanyang tinig. Ang negosyo. Iyan ang magpapayaman sa atin. Hindi ang mga walang kwentang bagay na iyan. Masakit. Masakit ang bawat salita. Ngunit tahimik lamang ako. Ayokong maging sanhi pa ng gulo. Ayokong maging dahilan ng away. Naniniwala ako na ang pagmamahal ay sapat. Naniniwala ako na ang pag-unawa ay mas mahalaga. At sa aking puso, patuloy akong umaasa na babalik siya. Nababalik ang Miguel na minsan kong minahal, ngunit hindi. Sa halip, lalo siyang lumayo. Ang kanyang mga gabi ay naging mas mahaba sa opisina. Ang kanyang mga tawag ay laging galing sa opisina, kahit na hating gabi na. Ang kanyang telepono ay laging may password. Ang kanyang mga mensahe ay laging binubura. Ang bawat pagbabago ay parang isang patak ng tubig na unti-unting nagpuno sa isang baso. At ang basong iyon, unti-unting umapaw. Isang araw, habang inaayos ko ang kanyang mga gamit, nagulat ako nang makita ko ang kanyang telepono na nakabukas. May lumabas na mensahe. Isang mensahe mula sa isang pangalan na hindi ko pamilyar. Joyce. Kinuha ko ang telepono. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang malakas na tambol. At doon, sa screen ng kanyang telepono, nakita ko ang lahat. Ang mga mensahe, ang mga litrato, ang mga video, ang mga patunay ng kanyang pagtataksil, parang gumuho ang aking mundo. Ang bawat pangarap na minsan kong pinaniwalaan ay naging abo. Ang bawat alaala na minsan kong iningatan ay naging parang isang sugat na malalim. Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit niya sinira ang lahat ng aming pinagsamahan? Umiyak ako ng tahimik. Ang bawat luha ay parang isang patak ng ulan sa isang tag-araw. Ang bawat luha ay parang isang kirot sa aking puso. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng pagkawala ng pagmamahal. Ang sakit ng pagkasira ng isang pamilya, 8 taon. 8 taon ng aking buhay. 8 taon ng pagmamahal. 8 taon ng pag-asa. Ngayon, nagtatapos na. Ang simula ng aming pagtatapos ay hindi isang malaking putok. Ito ay isang tahimik na pagkasira. Isang tahimik na pagkawala. Isang tahimik na pagtapos, ngunit sa gitna ng aking sakit, ay naramdaman akong kakaiba. Isang maliit na binhi ng pag-asa. Isang maliit na binhi ng lakas. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong magsimula muli. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Ang simula ng aking paghilom. Ang simula ng aking pagtukla sa sarili. Ang simula ng aking pagiging malaya. Kung kayo ay nakaranas din ng ganitong pagbabago sa buhay, ibahagi ninyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento. Dumating ang gabi ng aming huling hapunan. Pinili ko ang restaurant na kung saan kami minsan nang nagpakasal. Ang lugar na minsan nang saksi sa aming pagmamahalan, sa aming mga pangarap. Ngunit ang himig ng pag-ibig na minsan nang pumuno sa lugar na iyon ay napalitan ng isang malamig na katahimikan. Ang mesa, na puno ng aming paboritong pagkain,
ay parang isang malaking agwat na naghihiwalay sa aming dalawa. Umupo ako, tahimik, habang si Miguel naman ay abala sa kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay mabilis na nagtatype, at paminsan-minsan ay nakikita ko ang isang ngiti sa kanyang labi. Ngiting hindi na para sa akin. Ngiting punong-puno ng pag-asa. Ngiting para kay Joyce. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang presensya ay naroon, ngunit ang kanyang isip at puso ay malayo. Napakalayo, tiningnan ko ang bawat detalye sa paligid. Ang mga ilaw na malabo. Ang musika na mahina. Ang mga magkasintahang nakikita ko sa paligid na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Ang kirot ng isang alaala. Ang kirot ng isang nakaraan na hinding-hindi na babalik. 8 taon. 8 taon ng aking buhay. Ngayon, nagtatapos na, lumipas ang ilang sandali at sa wakas, nagkaroon ako ng lakas. Inayos ko ang aking sarili. Pinatibay ko ang aking loob. Tiningnan ko si Miguel, na abala pa rin sa kanyang telepono. Miguel, mahina kong sabi. Ngunit hindi niya ako narinig. Patuloy siya sa kanyang pagtatype. Miguel, muli kong sinabi, sa pagkakataong ito, mas malakas na, tumingala siya at nagulat. Ano? Mahina niyang tanong, may bahagyang pagkairita sa kanyang boses. Gusto kong sabihin sa iyo na lilipat ako. Kalmado kong sabi, walang anumang bahid ng emosyon sa aking tinig. Lilipat ako sa Silang, Cavite. Sa bahay ng lola ko. Doon ako titira. Doon ako magsisimula ng panibagong buhay. Tumawa siya ng bahagya, isang tunog na puno ng pangungutya. Silang. Bakit doon? Wala namang mangyayari sa iyo doon. Hindi mo ba nakikita? Ang buhay ay nasa Maynila. Ang mga oportunidad ay narito. Hindi na iyon mahalaga, Miguel, sagot ko. Ang mahalaga ay ang kapayapaan. Ang katahimikan. At ang bagong simula. Kung iyan ang gusto mo, sabi niya, may bahagyang pagkamuhi sa kanyang boses. Mas naintindihan ako ni Joyce. Hindi siya kagaya mo. Hindi siya magulo. Hindi siya puno ng drama. Hindi na ako sumagot. Kumain ako ng tahimik. Ang bawat subo ay parang buhangin. Walang lasa. Walang buhay. Ngunit sa bawat subo, naramdaman ko ang aking lakas. Ang aking determinasyon. Matapos ang hapunan, tumayo ako. Hindi ko na siya tiningnan. Lumabas ako ng restaurant, bit-bit ang aking dignidad, bit-bit ang aking pag-asa. Pagbalik ko sa aming apartment, nagsimula akong mag-ayos ng aking gamit. Ang bawat kahon ay parang isang kabanata ng aking buhay. Ang mga lumang damit. Ang mga libro. Ang mga maliliit na souvenir na minsan nang nagbigay ng saya. Inalis ko ang mga wedding photos sa dingding. Ang mga litrato na minsan nang nagpatunay sa aming pagmamahalan. Ang mga litrato na ngayon ay parang isang malaking kasinungalingan. Inilagay ko ang mga ito sa isang kahon, at maingat na inilagay sa ilalim ng aking mga gamit. Ayokong makita. Ayokong maalala, nakita ko ang mga lumang polo shirt ni Miguel. Ang mga damit na minsan kong nilalabhan. Ang mga damit na minsan kong inaayos. Kinuha ko ang mga ito at inilagay sa isang magkahiwalay na bag. Ang bag na iyon, ibibigay ko kay Joyce. Kasama ang kahon ng kanyang mga lumang gamit, ang mga bagay na minsan kong iningatan. Ang kahon na hindi ko na binuksan. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Sa bawat gamit na aking inaayos, naramdaman ko ang unti-unting paglaya. Ang apartment na minsan ay puno ng ingay at tawanan ay naging malungkot. Naging malungkot, ngunit puno ng kapayapaan. Naging malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Nang matapos ako, kinuha ko ang aking telepono. Nagtype ako ng isang maikling text message kay Miguel. Miguel, umalis na ako. Iniwan ko ang susi sa ibabaw ng lamesa sa sala. Ipinadala ko iyon. At ilang sandali pa, nakatanggap ako ng sagot.
Okay. Isang salita. Isang salitang malamig. Isang salitang nagpapatunay na tama ang aking naging desisyon, hawak ko ang aking bagahe. Lumabas ako ng apartment. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang pintuan. Ang pintuan na minsan nang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang pintuan na ngayon ay magiging daan sa aking kalayaan. Isinara ko iyon ng malakas. Hindi ako lumingon. Hindi na ako lumingon, habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kalayaan. Ang pakiramdam ng paglaya. Ang pakiramdam ng pagiging ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na saya. Ang saya ng pagiging malaya. Ang saya ng pagiging buo, habang naghihintay ako ng taxi, biglang nagring ang telepono ko. Si Luz. Ang boses niya, puno ng pag-aalala. Elena. Kumusta ka? Nasaan ka na? Nag-aalala ako sa iyo. Ayos lang ako, Luz. Malaya na ako. Nagsisimula na ako ng bagong buhay, kalmado kong sabi, habang nakatingin sa malayo. Kung kayo ay nakaranas din ng ganitong pagbabago sa buhay, ibahagi ninyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating ng tahimik, tulad ng isang hangin na dumaan at parang bahagi ng mahabang panaginip. Suot ko ang isang simpleng damit. Walang palamuti. Wala akong anumang emosyon na nakikita sa aking mukha. Payapa ko. Kalmado. Ibang-iba sa Miguel na nakita ko, na nagmamadali, halatang pagod, at may malalim na mga guhit sa kanyang noo. Pumasok kami sa loob ng silid. Umupo ako, mahinahon, habang siya naman ay halatang balisa, hindi mapakali. Tila ayaw niya nang magtagal sa lugar na iyon. Ang bawat salita ng hukom ay parang malalayong huni ng ibon sa aking pandinig. Hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagtatapos, ilang sandali pa, matapos ang mga formalidad, natapos ang lahat. Ang 8 taon ng aming pagsasama ay nagtapos sa isang manipis na piraso ng papel. Habang hawak ko iyon, may bahagyang bigat sa aking dibdib. Bigat ng mga alaala. Bigat ng mga pangarap na nawala. Ngunit kasabay niyon, may malalim na pakiramdam ng paglaya. Parang may isang malaking batong tinanggal sa aking balikat. Malaya na ako, aalis na sana ako nang biglang nagring ang telepono ni Miguel. Agad niya itong sinagot. Narinig ko ang kanyang boses, malambing, puno ng pagmamahal. Mahal ko. Nandito na ako. Patapos na. Magkikita tayo mamaya, ha? Magdiwang tayo. Tiningnan niya ako ng mabilisan, isang tingin na walang anumang mensahe, at nagmamadaling lumabas ng silid nang hindi man lang nagpapaalam. Umiti ako ng bahagya. Isang ngiting mapait, ngunit puno ng pag-unawa. Ganoon nga siguro talaga, dumiretso ako sa istasyon ng tren. Habang naghihintay, bigla akong nilapitan ni Luz. Ang aking kaibigan. Halatang nag-aalala sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit, Elena. Kumusta ka? Okay ka lang ba talaga? Tanong niya, habang hinahaplos ang aking likod. Ayos lang ako, Luz. Mas magaan ang pakiramdam ko kaysa dati, sagot ko, at hinayaan ko siyang umupo sa tabi ko. Napansin ko ang kanyang pag-aalala. Naku, Elena. Alam mo ba? May narinig ako. Nagkwento kasi ang kaibigan ko na malapit sa pamilya ni na Miguel. Buntis daw si Joyce. At nagpaplano na raw sila ng kasal. Ang sabi nila, kasal ng siglo raw. Talagang ginastusan nila. Halos 1 milyong piso daw ang budget. Tiningnan ko si Luz. Wala akong naramdamang galit. Walang selos. Wala akong naramdamang sakit. Tanging isang bahagyang ngiti lamang. Isang ngiting mapagpakumbaba.
Isang ngiting nagsasabing, salamat sa balita, ngunit hindi na ito mahalaga. Naku, Luz. Hindi na iyan importante. May sarili na akong buhay. Marami akong kailangang gawin. Kailangan kong bumangon at magsimula muli, kalmado kong sabi. Nagulat si Luz sa aking reaksyon. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ako katahimik. Tama ka, Elena. Dapat nga. Dapat kang bumangon. Magpakayaman ka. Para inggit na inggit si Miguel. Dapat ipakita mo sa kanya na mali siya sa pagpili niya, mariing sabi ni Luz, halatang nagagalit pa rin para sa akin. Umiti ako. Hindi iyan ang dahilan ko, Luz. Ang gusto ko lang ay maging masaya. Maging malaya. At mabuhay ng may kapayapaan sa aking puso. Yumakap muli si Luz sa akin bago siya nagpaalam. Mag-ingat ka, Elena. At lagi mong tandaan, nandito lang ako para sa iyo. Sumakay ako sa tren. Ang patutunguhan. Tagaytay. Ang simula ng aking paglalakbay. Habang umaandar ang tren, tiningnan ko ang mga tanawin sa labas. Unti-unting nawala ang magulong Maynila. Napalitan iyon ng malawak na bukirin, ng berdeng kabundukan, at ng asul na kalangitan. Ang sariwang hangin ay humahalik sa aking balat, kinuha ko ang aking lumang SD card. Ang SD card na naglalaman ng lahat ng alaala. Ang SD card na naglalaman ng mga tawag at text na minsan ay nagbigay sa akin ng sakit. Tiningnan ko ito ng matagal. Nag-isip, ngunit hindi na ako nag-atubili. Sa isang mabilis na kilos, binalik ko ang SD card sa dalawa. Pagkatapos, itinapon ko ito sa bintana ng tren. Hayaan mo. Hayaan na itong lumipad. Lumipad kasama ang hangin. Lumipad kasama ang aking nakaraan, humiga ako sa aking upuan, ipinikit ang aking mga mata. Ang tunog ng tren ay parang lulabi. Ang tunog ng paglaya. Ang tunog ng bagong simula. Ang aking puso ay magaan. Malaya. Handa na ako. Handa na akong harapin ang anumang ibibigay ng buhay. Ang hinaharap ay maliwanag. At puno ng pag-asa. Wala na akong pakialam sa mga anino ng nakaraan. Sila ay bahagi na ng nakaraang. Ako. Ako ay Elena. At ako ay malaya. Bumaba ako ng bus, bitbit ang iilang gamit na dala ko, at agad akong sumakay ng taxi patungong Silang, Cavite. Habang lumalayo kami sa magulong Maynila, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang malalaking gusali ay napalitan ng malawak na bukirin. Ang maingay na syudad ay nahalinhan ng sariwang hangin at huni ng ibon. Ang liwanag ng araw ay mas malinaw at ang amoy ng lupa at halaman ay napakalinaw. Naroon ang katahimikan, ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Parang humihinga muli ang aking puso. Nang makarating kami sa bahay ng lola ko, halos mapaiyak ako sa tuwa. Ito ang tahanang matagal ko nang pinangarap. Isang lumang bahay bato, 2 palapag na napapalibutan ng malawak na hardin. Ang mga bulaklak ay namumukadkad, lalo na ang mga rosas at hydrangeas na iba't ibang kulay. May malaking puno ng mangga sa likod bahay at doon ako agad nakakita ng sarili ko na nakaupo at nagbabasa. Sa sandaling tumapak ako sa bakuran, naramdaman ko na narito ako. Narito ako sa aking sariling tahanan. Ang unang linggo ay inilaan ko sa pagpapahinga. Hindi ko binuksan ang laptop ko, hindi ko tiningnan ang aking telepono. Sa halip, naglakad-lakad ako sa hardin. Inayos ko ang mga lumang gamit sa loob ng bahay. Diniligan ko ang mga halaman. Nagbasa ako ng mga libro. Nagmuni-muni. Nag-iisip sa bawat kabanata ng aking buhay na lumipas. Sa tahimik na sulok ng hardin, na punong-puno ng sikat ng araw at sariwang hangin, tiningnan ko ang mga sugat ng aking puso. At doon, sa gitna ng kapayapaan, sinimulan kong hilumin ang mga ito. Isa-isa. Dahan-dahan.
Pagkatapos ng isang linggo, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng bagong lakas. Panahon na para magsimula muli. Inihanda ko ang aking resume. Hindi ko na gustong bumalik sa magulong mundo ng corporate sa Maynila. Hindi ko na gustong makipagkumpetensya. Ang gusto ko lang ay isang payapang trabaho na magbibigay sa akin ng pagkakataong gamitin ang aking talento nang hindi nawawala ang kapayapaan ko. Nagpadala ako ng mga aplikasyon sa mga maliliit na design studio sa Cavite. Ilang araw pa lamang ang lumipas, nakatanggap na ako ng tawag para sa isang interview. Ang pangalan ng studio, Forma at Diwa. Maliit na studio lamang ito, ngunit may magandang reputasyon sa lokal na komunidad. Nang makarating ako, sinalubong ako ni Ginoong Ricardo, ang may-ari ng studio. Isang matanda, ngunit masayahin at may malalim na mga mata. Nagustuhan ko agad ang kanyang aura. Naging maganda ang aming pag-uusap. Pinag-usapan namin ang aking karanasan, ang aking mga pangarap at ang dahilan kung bakit ako lumipat sa silang. Nakita ko ang kanyang pagtataka nang sabihin ko na mas gusto kong magtrabaho sa isang maliit na studio kaysa sa isang malaking korporasyon. Pero naintindihan niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Nakuha mo ang loob ko, Elena, sabi niya habang nakangiti. May kakaiba sa iyo. Ang iyong mga disenyo sa iyong portfolio ay nagpapakita ng talento. Pero ang iyong kwento, iyan ang nakahawak sa aking puso. Parang ikaw ang nawawalang piraso sa aming pamilya. Pag-uwi ko, may kaunting pag-asa sa aking puso. At kinabukasan, tumawag si Ginoong Ricardo. Elena, ikaw na ang aming napili, masaya niyang balita. Welcome sa Forma at Diwa. Welcome sa pamilya. Halos mapatalon ako sa tuwa. Isang bagong simula. Isang bagong kabanata. Ang buhay ko sa silang ay naging tahimik at masaya. Gumigising ako sa huni ng ibon. Naglalakad ako papunta sa panaderya para bumili ng mainit na pandesal. Pagkatapos, naglalakad ako patungong trabaho. Ang mga kasama ko sa Forma at Diwa ay napakababait. Parang pamilya. Walang kompetisyon, walang paninira. Puro suporta. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi ako sa hardin ng lola ko. Nag-aalaga ako ng mga halaman. Nagdidilig. Naglilinis. Ang bawat tangkay ng rosas na lumalaki. Ang bawat usbong ng bulaklak. Parang ako. Parang ako na unti-unting lumalago at bumubuo muli ng sarili ko. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ito ang buhay na matagal ko nang hinahanap. Ang buhay na simple. Ang buhay na puno ng kapayapaan. Ang buhay na malayo sa 8 taon ng aking kasal. Ang 8 taon na punong-puno ng pagkasakal, ng pagdurusa at ng pagkawala ng sarili. Ngayon, pakiramdam ko ay muli akong ipinanganak. Pakiramdam ko ay may bagong kulay ang bawat araw. May bagong tunog ang bawat huni ng ibon. May bagong amoy ang bawat bulaklak. Natutunan kong mahalin ang aking sarili. Natutunan kong pakinggan ang aking puso. At natuklasan ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa akin, kundi sa kung ano ang tingin ko sa aking sarili. Ang silang, ang bahay ng lola ko, ang Forma at Diwa. Ang lahat ng ito ay naging bahagi ng aking paghilom. Naging bahagi ng aking pagtuklas sa sarili. Dito, sa tahimik na probinsya, natagpuan ko ang aking sariling halaga. Ang halagang hindi mananakaw ng kahit sinuman. Ang halagang tunay at mananatili. Patuloy ang tahimik at masaganang buhay ni Elena sa silang. Abala siya sa kanyang trabaho, ang pagdidisenyo ng isang boutique hotel sa probinsya, at sa pag-aalaga ng kanyang hardin, na punong-puno na ngayon ng makukulay na bulaklak. Ang sariwang hangin at ang payapang paligid ang naging kanyang kanlungan, ang naging kanyang silungan. Madalas siyang magbisikleta sa tabing ilog, dinadalaw ang mga antigong gamit sa isang lokal na palengke, at sa gabi, kasama ang kanyang paboritong tasa ng tsaa,
binabasa niya ang mga librong matagal na niyang gustong basahin. Naroon ang tunay na kalayaan, ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Isang hapon, habang abala siya sa paglalagay ng pataba sa kanyang mga rosas, nagring ang kanyang telepono. Video call. Si Luz. Nakita niya ang kaibigan, mukhang balisa, kahit sa screen lang. Agad niyang sinagot. Kumusta, Elena? Bungad ni Luz, halatang may malalim na pag-aalala sa boses. Ano? Ano na ang balita? Okay ka lang ba? Ngumiti si Elena. Ang ngiting hindi na pilit, ang ngiting galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Ayos na ayos ako, Luz. Bakit ka naman mukhang kinakabahan dyan? Huminga ng malalim si Luz. Nako, Elena. Nabalitaan ko kasi, ngayong susunod na linggo na raw ang kasal ni na Miguel at Joyce. Hindi ko maiwasang isipin ka. Okay ka lang ba talaga? Hindi mo ba nararamdaman iyon ang sakit? Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay na may bahid ng lupa, pagkatapos ay muling binalingan si Luz. Ang totoo, Luz, napakabilis ng panahon. Sa dami ng ginagawa ko, halos wala na akong panahon para isipin ang mga ganoong bagay. Ngayon nga, kailangan kong pumili ng mga tiles para sa banyo ng hotel. Pagkatapos, didiligan ko pa ang mga bagong tanim kong sunflower. Alam mo ba, ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita mong lumalaki at gumaganda ang bawat halaman na inaalagaan mo. Parang buhay. Nagulat si Luz sa kalmado at tahimik na sagot ni Elena. Walang bakas ng hinanakit, walang halong galit, kahit kaunting lungkot. Talagang wala na. Hindi ko na iyan iniisip, Luz. Ipinagdarasal ko na lang sila na maging masaya. Ang mahalaga ngayon ay ang sarili ko. Ang kapayapaan ko. At ang mga pangarap ko. Ang bawat salita ay may bigat, may katotohanan, ngunit may kasama ring payapa. Napansin ni Luz ang sinseridad sa mga mata ni Elena. Unti-unti nawala ang pag-aalala sa mukha ni Luz. Napalitan iyon ng paghanga. Nako, Elena. Masaya ako para sa iyo. Ang ganda ng tinatakbo ng buhay mo. Huwag mo nang pansinin ang mga bagay na iyan. Mas maganda nga pala na tahimik ka at may sarili kang buhay. Salamat, Luz. Napakahalaga ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan na kagaya mo, sagot ni Elena. Matapos ang ilang sandali ng kumustahan, nagpaalam na si Luz. Inilapag ni Elena ang telepono at muling kinuha ang kanyang pala. Patuloy siya sa pag-aalaga sa kanyang hardin. Habang hinahaplos ang malambot na petals ng isang bagong bukadkad na rosas, sumagi sa kanyang isip ang sinabi ni Luz. Ang kasal ni na Miguel. Sa totoo lang. Talaga nga bang wala na siyang pakialam? Tumingin siya sa malayo, sa bughaw na kalangitan at napangiti. Isang tunay na ngiti. Ang kanyang puso ay magaan, malaya at punong-puno ng pag-asa. Hindi na nga siya apektado. Ang nakaraan ay naiwan na, tulad ng lumang damit na hindi na niya kailangan. Narito na siya, buo, malaya, at handang harapin ang anumang hamon na ihahandog ng buhay. Ito ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang hindi mananakaw ng sinuman. Ang kalayaang matagal niyang ipinagdasal. Ito na, narito na. Nararamdaman niya iyon sa bawat tibok ng kanyang puso. Ang kapayapaan. Ang kalayaan. Ang bukas ay naghihintay, punong-puno ng sikat ng araw. Nasa hardin muli si Elena, nililinisan ang mga dahon ng kanyang orchids, nang muling nag-video call si Luz. Agad niyang sinagot. Nakita niya si Luz, nakasuot ng pajama, ngunit nagmamadali ang boses at halatang kinakabahan. Elena! Napanood mo ba ang balita? Bungad ni Luz, halos pasigaw. Naku, Elena! Alam mo ba? Ang kasal ni Miguel. Naku! Naku talaga! Ano ang nangyari, Luz? Kumalma ka, kalmado pa ring sabi ni Elena,
kahit paunti-unting kumakabog ang kanyang dibdib sa kuryosidad. Kasalukuyan akong nanonood ng live feed mula sa asawa ko. Nandoon kasi siya bilang bisita. At ang gulo. Grabe. Disaster. Ang kasal ng siglo, naging disaster ng siglo, sunod-sunod na kwento ni Luz, habang patuloy na bumubulalas. Inilarawan ni Luz ang kasal. Napakagarbo. Ang red carpet. Ang mga imported na bulaklak. Ang symphony orchestra. Ang wedding gown ni Joyce na 500,000 piso ang halaga, punong-puno ng Swarovski crystals. At si Joyce. Tuwang-tuwa, habang patuloy na hinihimas ang kanyang tiyan, nagmamalaki sa lahat ng bisita. Pero hindi iyon ang nakakagulat, Elena, patuloy ni Luz, bumaba ang boses na parang nagtatago ng sikreto. Dumating si Tio Ben, alam mo iyon, ang kaibigan ng tatay ni Miguel. Iyon. Iyon na medyo malakas ang tama kapag nakainom. Huminto si Luz para huminga, habang si Elena naman ay tahimik na nakikinig. Naku, Elena. Nakainom na agad si Tio Ben. At nagsimula siyang magsalita ng malakas. Nagmamalaki sa lahat ng bisita na si Elena raw. Ikaw raw ang tunay na mayaman. Na may magandang villa sa silang. May hardin ng rosas. At mahigit 50 milyong piso raw ang namana mo. Nagulat si Miguel. Naging puting-puti ang mukha niya. Nakatitig lamang si Elena sa screen. Wala siyang reaksyon. Wala siyang emosyon. At hindi pa doon natatapos, Elena, patuloy ni Luz. Narinig ni Tio Ben sa isang Ginoong David, na assistant manager ng bangko, na si Joyce raw. Si Joyce raw ang nagreklamo sa bangko na wala raw pera si Miguel. At siya raw ang nagpahiram ng 250,000 piso para sa kasal. Narinig iyon ng lahat. Napalunok si Elena. Ang mga detalye ay naglalahad ng isang trahedya. Biglang nagalit si Miguel, Elena. Mula sa pagkabigla, naging galit na galit siya. Namumutla ang kanyang mukha. Sinubukan siyang pakalmahin ni Joyce, pero walang nangyari. At alam mo ba? May biglang dumating. Si Ginoong David. Ang kapartner pala nila sa negosyo. At sa harap ng lahat, kinumpirma niya ang kwento ni Tio Ben. Doon na raw nagsimulang magwala si Miguel. Dinurog niya ang kanyang baso. Dumugo ang kanyang kamay. Sinigawan niya si Joyce, inakusahan itong sumisira sa kanya. At pagkatapos, parang baliw, sinimulan niyang sirain ang lahat. Ang tower ng baso. Ang mga mesa ng handaan. Pati ang 7-tier wedding cake. Nagulo ang lahat, Elena. Ang mga bisita ay nagulantang. May bumubulong. May mga nagtatago at palihim na nagvi-video. Ang kasal ng siglo, naging disaster ng siglo. Nako, Elena. Hindi ko talaga maisip na mangyayari ito. Tahimik na ibinaba ni Elena ang telepono. Tumingin siya sa kanyang hardin. Ang mga bulaklak ay payapang nakatingala sa araw. Ang hustisya. Ang hustisya ay talagang may sariling paraan ng paglitaw. Hindi kailangang sumigaw. Hindi kailangang lumaban. Kung minsan, ang pananahimik ang siyang pinakamalakas na tugon. Ang mga bunga ng maling pagpili ay sadyang mapait. Kung kayo ay nakadalo pa rin sa puntong ito ng kwento, tulungan ninyo akong mag-comment ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na mayroon pa akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko para ikwento ang huling bahagi. Tahimik na ganti. Kinabukasan, habang umiinom ng kape si Elena sa kanyang veranda, muling nagring ang telepono. Si Luz. Sa pagkakataong ito, mukhang mas pagod at mas nagulat ang kaibigan. Elena, kailangan kong ikwento sa iyo ang nangyari kagabi, bungad ni Luz, ang boses ay halo-halong pagkasuklam at pagkagulat. Nagkwento ang asawa ko. Nandoon kasi siya sa parking lot.
At narinig niya ang lahat. Ang lahat ng gulo. Grabe. Kagulo talaga. Ayon kay Luz, nagharap sina Miguel at Joyce sa parking lot matapos ang kaguluhan sa kasal. Doon na raw lumabas ang tunay na kulay ni Joyce. Wala na ang kanyang matamis na boses, wala na ang kanyang mapagkunwaring ngiti. Sumisigaw daw siya kay Miguel, inakusahan ito na sinira ang kanyang kasal. Pero mas nakakagulat, Elena, ang sinabi ni Miguel, patuloy ni Luz. Inakusahan niya raw si Joyce na niloko siya. Naninakawan siya ng pera. Doon na raw tumawa ng mapait si Joyce. At doon na rin lumabas ang pinakamalaking sikreto. Wala ka namang pera, Miguel, sigaw ni Joyce. Kahit nga ang kasal na ito, ang mga magulang ko pa ang nagpasa ng gastos. Isinangla nila ang bahay namin sa probinsya para lang may maipantusto sa kasal mo. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Biglang natahimik si Miguel. Nagulat. Nagalit. At hindi lang iyon, Elena, muling bumulong si Luz. Binantaan pa raw ni Joyce si Miguel tungkol sa kanyang pagbubuntis. Humingi siya ng 25 milyong piso. At gusto niyang ipasali ni Miguel sa kanyang pangalan ang apartment sa Maynila. Kung hindi raw, ipapalaglag niya ang bata. At ilalantad ang lahat ng sikreto ni Miguel sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Napatango si Elena. Hindi na siya nagulat. Noon pa man, alam na niya ang tunay na pagkatao ni Joyce. Ang pagbubuntis. Ito marahil ay isang laro lamang. Isang pamamaraan para makakuha ng pera. At alam mo ba ang ginawa ni Miguel, Elena, patuloy ni Luz, hindi pa rin makapaniwala. Tumawa siya ng nakakapanindig balahibo. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang kotse. At halos masagasaan si Joyce. Iniwan niya si Joyce at ang mga magulang nito sa gitna ng magulong parking lot. Walang awa. Walang pagtingin. Nag-isip si Elena. Ang mga pangyayari ay parang isang pelikula na hindi mo inaasahan ang bawat tagpo. Ang dalawang taong iyon, na punong-puno ng kasakiman at panlilinlang, ay nagwasak sa isa't isa. Ito ang bunga ng kanilang mga pinili. Ang karma. Sa tingin ko, Elena, hindi naman talaga buntis si Joyce. Isang paraan lang iyon para makakuha ng pera, dagdag ni Luz, kinumpirma ang hinala ni Elena. Huminga ng malalim si Elena. Salamat sa pagkwento, Luz, kalmado niyang sabi. Pero sa totoo lang, ayoko na munang makarinig ng balita tungkol sa kanila. Ayoko nang bigyan ng puwang ang mga ganoong tao sa aking isipan. Mas gusto kong ituon ang aking enerhiya sa mga bagay na mahalaga. Sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Naintindihan ni Luz. Naiintindihan ko, Elena. Pasensya na. Hindi ko lang mapigilang magkwento sa iyo. Ayos lang, Luz. Mag-ingat ka. At salamat muli, sagot ni Elena. Ibinaba ni Elena ang telepono. Umupo siya sa kanyang upuan sa veranda, hinahaplos ang mga dahon ng kanyang halaman. Ang mundo ni na Miguel at Joyce ay gumuho. Ngunit ang kanyang mundo ay patuloy na bumubuo. Tahimik. Payapa. Malaya. Ang hustisya ay hindi kailangang hanapin. Kusang lumilitaw ito sa tamang panahon. Lumipas ang ilang buwan. Patuloy ang pag-ikot ng buhay. Si Luz, paminsan-minsan, ay tumatawag pa rin kay Elena, nagbibigay ng mga update sa mga nangyayari. Ang bawat balita ay parang isang paalala lamang, ngunit hindi na ito nakakaapekto kay Elena. Ayon kay Luz, kumalat ng mabilis ang mga video ng kaguluhan sa kasal ni na Miguel at Joyce. Naging viral. Dahil dito, unti-unting lumayo ang mga kapartner ni Miguel sa negosyo. Ang mga Japanese investors, na minsan nang pinagkatiwalaan ni Elena, ay kanselado ang lahat ng kanilang kontrata dahil sa questionable ethics ni Miguel. Nagkahiwa-hiwalay na ang kumpanya, Elena, kwento ni Luz sa isang tawag. Ang mga key employees,
iyong mga kasama mo dati nag-alisan na. Nalulunod na sa utang ang kumpanya. Sinusubukan pa rin ni Miguel na iligtas pero wala na. Huli na ang lahat. Hindi rin maganda ang kalusugan ni Miguel. Dahil sa pagkalunod sa alak, dinala siya sa ospital dahil sa pagdurugo ng tiyan. Ngunit, tumakas daw ito sa ospital para lang makainom muli. Elena, alam mo ba? Tinutugis na siya ng mga nagpapautang. Ang apartment niya sa Maynila, kinuha na ng bangko. Isinangla niya pala iyon para lang makabayad sa mga utang sa kasal. At alam mo ba? Nakita raw siya noong nakaraang linggo. Nakatira na lang sa selyadong opisina niya. Pinagtulungan pa raw siyang bugbugin ng mga tambay. Nako, Elena. Ang bilis talaga ng pagbagsak niya. Tahimik lamang si Elena. May bahagyang lungkot sa kanyang boses. May malalim na pag-iisip. Kung minsan, ang pagbagsak ng isang tao na minsan mong minahal ay nagbibigay ng sakit, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalungkot sa kanyang naging kapalaran. Samantala, si Joyce, ayon kay Luz, ay nawalan na rin ang trabaho. Ang kanyang pagbubuntis ay kinumpirma na rin na peke. Nabalutan ng kahihiyan ang kanyang mga magulang. Ibinenta nila ang bahay sa probinsya para mabayaran ang mga utang sa kasal, at isinama na lang si Joyce sa kanila upang doon manirahan sa isang buhay na punong-puno ng pagkadismaya. Ngunit para kay Elena, ang buhay ay patuloy na namumukadkad. Naging matagumpay ang kanyang disenyo para sa boutique hotel. Sa presentasyon sa harap ng mga investors, kabilang ang isang mahigpit na investor, nakakuha siya ng palakpakan. Ngumiti si Ginoong Ricardo, ang kanyang amo, at ipinagmalaki siya. Ang husay mo, Elena. Ang galing mo. Ikaw ang tunay na henyo, sabi ni Ginoong Ricardo, habang ipinapakita ang kanyang ngiti. Pagkatapos ng presentasyon, ginawaran si Elena ng 30% na taas sa sahod at 1 linggong paid leave. Inihahanda siya para sa isang mas malaking proyekto sa ibang bansa. Isang malaking resort sa Europa. Habang naglalakad si Elena sa kanyang hardin, kasama ang kanyang kape, napagtanto niya. Nang iwan niya si Miguel, wala siyang nawala. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang tunay na halaga. Ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang kalayaan. Ang kanyang sarili. Kung minsan, ang pagbitaw sa isang bagay na akala mo ay mahalaga, ang siyang magbubukas ng pinto sa mga bagay na mas mahalaga at mas makabuluhan. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa kung ano ang hawak mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang binitawan mo para makahanap ng isang bagay na mas maganda. Sa kanyang 1 linggong bakasyon, hindi nag-aksaya ng panahon si Elena. Ikinabit niya ang kanyang bagahe sa kanyang sasakyan at naglakbay. Tinahak niya ang mga kalsada ng Visayas at Mindanao. Binisita niya ang mga sinaunang simbahan, nilanghap ang sariwang hangin sa mga bukid, at nakipagkwentuhan sa mga lokal na tao. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, nakakatuklas siya ng bagong karanasan. Nakikinig siya sa mga kwento ng buhay, ng pag-ibig, ng pagdurusa, at ng pag-asa. Sa bawat araw ng kanyang paglalakbay, lalo niyang nararamdaman ang tunay na halaga ng buhay. Naunawaan niya na ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kung siya ba ay asawa ng isang mayaman o kung gaano karaming pera ang mayroon siya. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang kakayahang bumuo ng sarili niyang buhay, ang kanyang kakayahang lumikha ng sarili niyang kaligayahan at ang kanyang kalayaan. Ito ang tunay na yaman. Pagbalik niya sa silang, sinalubong siya ng kanyang hardin na mas maganda pa kaysa sa dati. Ang mga bulaklak ay mas lalo pang namumukadkad, ang mga gulay ay mas lalo pang sumisigla. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nag-enroll siya sa isang advanced French class at nag-attend sa isang pottery workshop. Patuloy siyang lumalago, hindi lamang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Si Luz. Ngayon, tumatawag na lamang siya para ikwento ang mga bagong balita tungkol sa buhay ni Elena. Ang mga balita tungkol kina Miguel at Joyce ay tuluyan ng naglaho.
Nawala na sila sa kanyang buhay, parang isang masamang panaginip na naglaho sa pagsikat ng araw. Sadyang ganoon ang buhay. May mga taong sadyang dadaan lang. May mga alaala na sadyang kailangan mong bitawan. Habang nakaupo si Elena sa kanyang hardin, nararamdaman niya ang init ng araw sa kanyang bala. Sumagi sa kanyang isip ang tatlong mahalagang aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Para sa mga magulang, ang pagmamahal ay hindi pagkontrol. Ang labis na pagpapalayaw at pagtatakip sa mga kamalian ng anak, lalo na sa ngalan ng kayamanan at posisyon, ay lumilikha ng halimaw. Ang tunay na yaman ng pamilya ay ang pag-unawa at paggalang. Kung hindi natin kikilalanin ang halaga ng pagiging bukas at pagbibigay kalayaan sa ating mga anak na matuto sa kanilang sarili, sila ay magiging parang isang puno na walang malalim na ugat. Madaling matutumba sa anumang unos. Tingnan ninyo si Miguel, ang kanyang mga magulang ay pikit matang sumuporta, pikit matang nagtakip sa kanyang mga pagkukulang, at ano ang nangyari. Hindi niya natutunan ang tunay na halaga ng paggawa at responsibilidad. Para sa mga anak, huwag nating baliwalain ang pagmamahal at sakripisyo ng ating mga magulang. Ang pag-iisip na ang kanilang pagmamahal ay isang karapatan lamang, at ang paggamit sa kanila para sa ating sariling kapakinabangan ay isang landas patungo sa pagkasira. Ang kayamanan at posisyon ay panandalian lamang, ngunit ang dangal at integridad ay mananatili. Ang kwento ni Miguel at Joyce ay isang malinaw na paalala. Ang kasakiman at pagiging makasarili ay sumisira hindi lamang sa mga relasyon, kundi maging sa sarili. Kailangan nating maging matanda at malaman na ang bawat kabutihan na natatanggap natin ay may kaakibat na responsibilidad at pasasalamat. Walang sinuman ang may karapatang ituring ang pagmamahal ng magulang bilang isang bagay na tiyak at hindi mauubos. Tungkol sa kalikasan ng tao sa makabagong panahon, sa mundong ito na puno ng bilis at pagbabago, madalas nating hinahanap ang agarang kasiyahan at ang tinatawag nating hustisya. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging patas at paghihiganti, sa pagitan ng pananahimik at pagkilos. Kung minsan, ang pinakamatalinong paghihiganti ay hindi ang sumigaw at gumanti, kundi ang tahimik na pagtatayo ng sarili, ang pagpapakita ng tunay na kaligayahan at tagumpay sa sariling pagsisikap. Ang kabutihan ay tunay na may halaga kung ito ay inilalagay sa tamang lugar, at ang pagganti ng may katalinuhan ay minsan isang paraan ng paggising sa moralidad. Ang pagharap sa mga hamon ng may dignidad, at ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa kaguluhan, ang siyang tunay na nagpapanalo sa atin. Ang aking kwento ay nagpapatunay na ang paghihiwalay ay hindi isang katapusan, kundi isang simula. Isang pinto patungo sa isang bagong landas na puno ng sikat ng araw. Ang kinabukasan sa landas na iyon ay magiging mas maganda at mas maliwanag. Ngumiti si Elena. Pinikit niya ang kanyang mga mata, damang-dama ang init ng araw at ang payapang hangin sa kanyang hardin. Buo. Payapa. Handa. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok may bagong aral. At sa bawat aral may bagong lakas. Ang buhay ay maganda. Lalo na kung ito ay nabubuhay ng may kapayapaan sa puso. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ano ang iniisip ninyo sa mga naging desisyon ni Elena? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa sitwasyon niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat komento, isa-isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-iisip o anumang damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong naniniwala kayong maaantig din, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti, para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Hanggang sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang bida.